tayo po ay magbibigay po ng mga ilang paalala o mga pag-release kung ano po yung mga napag-aralan na po natin sa ating pong pagdalo tuwing Sunday at ganoon din po sa ating mga kanya-kanyang group empowerment. So parang meron po tayong konting summary at additional para sa ganun po ay maipamuhay po natin in a practical way, no? Sa practical na pamamaraan sa araw-araw ng ating buhay, yung mga bagay na ating pong natutuhan. So paano ba natin ito may apply in our daily living, no? Yung mga everything is already given. Lahat ay ibinigay na ng Diyos. God is an answering God. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan at bago pa tayo mangailangan ay ibinigay na ng Panginoon. So paano natin ito may pamumuhay sa araw-araw ng ating buhay? So ito po ang siyang ating pong tatalakayin sa umagang ito na aking pong pinamagatang sa maalala mo kaya? Galatians chapter 1 verse 4, ang sabi po niya doon, He rescue us from this present world. Sa Tagalog po, inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos, Ama, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon, no? Present, kasalukuyan, no? Sa salibutang ito. So, yung salvation na siyang ating pong tinanggap sa ating mga buhay, hindi po ito mararanasan sa darating na panahon. No? Hindi po future ang salvation na tinanggap natin. Ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin ay hindi po ito sa darating na panahon, kundi ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon ay ngayon, bukas at magpakailanman. Yun po yung kaligtasang tinanggap po natin. So hindi po tayo nag-a-attend, nananalangin at nagbabasa ng Bible para po mabago ang ating buhay. Okay, ulitin ko po. Para lamang mabago ang buhay natin. Hindi po tayo nandito, nagsi-cell group, nagbabasa ng Bible, fellowship, para sa ganon. Yung masamang buhay natin ay maalis. At mabago tayo. Sa anumang masamang ugali natin, ay tayo mabago. At kapag tayo nabago, ang Diyos ay masisiyahan sa atin dahil tayo ay nagbabago sa buhay natin. At kapag masaya ang Diyos, ang Diyos ay tayo po ay kanyang pagpapalain dahil tayo ay naging mabuti na at patuloy na nagiging mabuti sa ating mga ugali, sa ating mga masamang gawain o masamang pamumuhay ay tayo ay nabago. So hindi po yan ang dahilan, mga kapatid. Amen po ba? Na kung saan ay tayo ay nagsisikap at nagsasakripisyo para sa ganon ay tayo po ay magbigay ng saya sa Diyos at yung Diyos naman ay tayo'y pagpapalain. Okay? So hindi po ganon ang dahilan ng ating pag-a-attend. Amen po ba? At hindi po inihintay yung langit para yung tayo ay makawala sa bigat ng buhay dito sa mundo. At yun ang nagiging parang kaswelo di bobo natin na, no? Kahit ganito lang buhay ko, ganito lang ang sitwasyon ko, kahit ganito yung kalagayan ko, at least pupunta naman ako ng langit. Hindi po ganoon ang buhay na nais ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, hindi po pahirapan ang buhay na tinanggap natin sa Diyos.
kundi isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya, ang gusto ng Diyos na maranasan natin ngayon, bukas, at magpakailanman, at sa darating pang panahon. Amen po ba? Kaya nga, namatay siya sa ating mga kasalanan, upang sa ganon, ay tayo po ay mayahahon niya. No? Ma-deliver niya, ma-rescue niya sa kasalukuyang kalagayan ng mundong ito. Ano po yung kasalukuyang kalagayan ng mundong ito? Kayo na po ang nakakabatid nun, kayo na ang nakakaalam nun. At ang nais ng Diyos ay tayo po ay makahango sa ganong kalagayan. Amen po ba? Amen. So, hindi tayo dumadalo at hindi tayo nagbabasa ng Bible para mahalin ng Diyos at pagpalain ng Diyos. Kahit hindi ka mag-attend, kahit hindi ka magbasa ng Bible, kahit hindi ka mag-pray, mahal ka ng Diyos. Hello? Amen. Mahal ka ng Diyos. Kahit masama ka pa, mahal ka pa rin ng Diyos. Yan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, walang kondisyon. Kaya sabi nga po niya, makasalanan pa tayo, ay namatay na si Kristo. Siya ang unang nagmahal. Hindi ka pa nagmamahal, hindi pa natin pansin ng Diyos. Wala pa tayong kaalaman patungkol sa Diyos. Minahal na tayo ng Panginoon. Bago pa magkasala si Adan at Eva, nandoon na ang solusyon ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nandoon na. Amen po ba? Kanya po, hindi tayo nagpapagal at nagpapagod para pasiyahin ang Diyos. Dahil sa pagkalikha pa lang ng Diyos sa tao, masaya na siya. Kaya yan po sinasabi sa Revelation chapter 4 verse 11, sa kanyang pagkalikha sa mundo, siya ay masaya na. At lalong-lalo na, sa pagkalikha niya sa tao, siya ay masaya na ang Diyos. Kaya si Jai Jai, nakikita pa lang ni Brother Ray, masaya na siya. Amen po ba? Oh, lalong-lalo na, nakikita pa lang Sister G, lalo siyang masaya. Amen. O, di po ba? O, paano pa kaya kapag pinagluto ni Sister G si Brother Ray? O, ganun po, di po ba? So, hindi pa lang, pinagluto pa lang, doon pala siya masaya. Kundi, nakita pa lang, tama po ba? Amen. Katabi pa lang sa bahay, sa kwarto, ay tunay nga pong masaya na po ang may relasyon. Gaano pa kaya kung ang kanilang ugnayan ay magkakaroon ng bunga ng isang pagsisilbi, isang kusang loob na pagbibigay ng serbisyo. Di ba? Yun po'y karagdagan na kasiyahan sa isang tao. Kaya po, masaya ng Diyos sa paghalikha sa iyo at kung sino ka. Amen po ba? Pastor, paano naman kung hindi ako mag-pray, hindi ako mag-a-attend, hindi ako magbabasa ng Bible, paano naman yun? Pag nandyan pa rin ang Diyos? Yes. That's why He remained faithful even though you are unfaithful. Amen. Tapat po siya kahit hindi ka tapat. Hindi magbabago ang Diyos sa'yo. Ano ang halaga ng pag-a-attend, Pastor? Ano ang halaga ng pagbabasa ng Bible, Pastor? Ano ang halaga ng pag-pray? Ang halaga po niyan ay yung pong hindi tayo mapapalayo sa mga inihanda na ng Diyos para sa iyo. Kasi kapag nakalimutan natin magbasa ng Bible at hindi tayo nagkaroon ng intimacy with the Lord, knowing Him more, na makilala siyang lubusan sa buhay natin at malaman ang kanyang testamento, tayo po ang siyang nawawalan. Kasi po, hindi tayo nakapagpatuloy sa magandang buhay na hinihanda ng Diyos para sa atin. Kaya tayo nagbabasa para po patuloy nating malaman at patuloy nating maranasan yung ginawa na ng Diyos para sa atin. Hindi tayo kumikilos para ang Diyos ay kumilos, kundi
kumilos na ang Diyos at inihanda na ang Diyos ang lahat ng bagay. At para maranasan natin ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa atin, ay kailangan natin itong patuloy na malaman sa buhay natin. Amen po ba? Kaya yung mundo na lilikha ng Diyos, dumating ang technology, dumating ang wireless, dumating ang color TV, dumating ang maraming mga bagay. Hindi dahil kumilos ang Diyos, kundi pinag-aralan ng tao kung ano ang lilikha ng Diyos. Amen po ba? Pinag-aralan ng tao kung ano ang nandyan. My dear brothers and sisters, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa iyo. Yan po yung teksto natin sa umagang ito. Hindi niya binigay ang mga bagay na nasa langit. Hindi niya ibinigay yung material things, yung mga natural resources na ating pong na-experience ngayon, kundi ang ibinigay niya ay ang buhay para sa iyo. And if you have Christ in your life, tinanggap mo ang kanyang buhay, you have everything. Nasa iyo na ang lahat. Amen po ba? Ang kailangan lang ay pag-aralan natin ang kanyang mga salita, kaya tayo nagbabasa ng Bible upang sa ganon, patuloy nating maranasan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Patuloy nating ma-experience, ma-enjoy ang magandang layunin at plano ng Diyos para sa atin. Hindi kumikilos ang Diyos dahil sa iyong pagkilos, kundi ang Diyos ang siyang nauna na para sa iyo. Ang kailangan mo lang ay hanapin. At kapag ginanap mo, ang sabi ng Bible, ikaw ay makakasumpong. Amen po ba? Amen. Kaya po, ganun nawa ang ating pananaw sa buhay natin ngayon. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi nagbago sa iyo at hindi kailanman magbabago ang Diyos sa buhay mo. Kaya wala tayong maisusumbat sa Diyos na hindi sa mabuting gawa mo kung bakit ang Diyos ay mabuti. Siya'y mabuti dahil siya'y Diyos na mabuti. Mahal ka niya dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi ka niya minahal, hindi ka niya minahal dahil mahal mo siya, kundi hindi mo siya mahal, mahal ka pa rin niya. Kaya ang buong mundo, for God so loved the world. Amen po ba? Kaya kahit ang tao ay makasalanan, kahit ang tao ay nagrebelde sa Diyos, ang Diyos ay nagmamahal pa rin sa tao. Kaya pupunta ang tao sa impyerno, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil ang kasalanan ay binayaran na ni Jesus. He died for us, for our sins. Sa mga kasalanan natin. Namatay po siya sa ating mga kasalanan. At hindi siya hayop na katulad sa Old Testament, na yung Old Testament ay anino sa darating na Kristo. At sila'y laging naghahandog para sa kanilang mga kasalanang nagagawa. At si Kristo po ay dumating na sa panahon natin. At si Kristo ay sapat na handog sa lahat ng kasalanang nagawa natin at magagawa pa natin. Para sa kabayaran ng kasalanan natin at kasalanan ng buong mundo. Amen po ba? Kaya ang tao ay pupunta ng impyerno dahil hindi niya tinanggap yung ginawa ni Jesus para sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? Hindi niya tinanggap yung ginawa ni Jesus, kaya hindi niya naranasan yung kapatawaran ng kasalanan na ginawa ni Jesus para sa kanya. Amen po ba? At ang impyerno ay hindi para sa tao. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Kundi ang impyerno ay para sa dyablo. Ang tao ay nakadisenyo para sa Diyos. Amen po ba? Ang tao ay para sa Diyos. Hindi para sa impyerno ang tao. Sa impyerno ay ang dyablo, si Satanas. Sa kanya yon, hindi para sa tao. Amen po ba? O sinong pupunta sa impyerno? Nakasama ng dyablo, yung pong hindi tumanggap at kumilala sa ginawa ni Jesus para sa kanya. Kaya sin is no issue anymore. Hindi na dapat issue ang kasalanan. Dahil binayad na ni Jesus. Hindi na kailangan issue ang utang ng kasalanan. Dahil po binayaran na ni Jesus ang kasalanan ng buong salibutan. Mahal ka ng Diyos.
bayad na ang lahat ng kasalanan mo. At ang gagawin mo pang kasalanan bukas, ay bayad na rin. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Amen po? Kaya past, present, future, ang kasalanan ng buong mundo, sobra pa sa kabayaran ng buhay ni Kristo na ibinigay para sa atin. Sa kabayaran ng kasalanan ng bawat isa at ng buong mundo. Amen po ba? Okay po ba? Kaya po, kung ano man ang nagagawa nating pagkakasala, tayo pa rin ay nagkakasala dahil ang naborn again sa atin ay ang Espiritu, hindi ang kaluluwa natin at ang katawan natin. So meron pa po tayong hangover, sabi nga po, na dahil nakasanayan natin ang takbo ng mundo, nakasanayan natin ang sigaw ng laman. Kaya tayo pa rin po ay nagkakasala. Amen? Pero po, ang kasalanan na yan, na nagagawa natin, hindi na ito issue sa Diyos. Bakit? Bakit hindi na issue sa Diyos? Kasi po, may naging tagapamagitan. At ang naging tagapamagitan ay si Jesus. Okay ba? Kaya hindi ikaw ang nakikita ng Diyos, kundi si Jesus na kanyang anak ang kanyang nakikita sa buhay mo. Ang katuwiran ni Kristo ang siyang nakikita niya sa'yo. Hindi yung mga gawa mo ang nakikita. Hindi na issue yan sa Diyos. Ikaw ngayon ay anak, ikaw ngayon ay pinagpala dahil sa anak ni Jesus, na bugtong anak, na siyang tinanggap mo sa buhay mo. Okay ba? Kaya po yung ating vertical relationship, yung ating sa relasyon sa Diyos, ang kasalanan ay hindi na issue sa Diyos dahil may tagapamagitan. Kasi kung issue pa ang kasalanan sa Diyos, walang kwenta ang kamatayan ni Kristo. Tama po ba? Walang kwenta, walang halaga ang kamatayan ni Kristo. Oh. Kaya yung pong mediator, meron pong mga mediator na mamagitan. Tapos hindi sinusunod yung tagapamagitan. Wala pala akong kwenta dito. Ba't nandito pa ako? Parang ganun yun. Walang halaga natin, kaya tayo nagiging antikristo noon. Kung ang kamatayan ni Kristo ay walang bahala natin. Kaya mahalaga ang kamatayan ni Kristo na siyang taging tagapamagitan ng tao at ang Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi nagalit sa mundo dahil kay Kristo. Kaya hindi na po namamarusa ang Diyos. Amen po ba? Hindi na po namamalo ang Diyos sa mamagitan ng problema. Are you there? Amen. Amen? Oh, hindi niya gagamitin ang problema at hindi niya kapartner ang dyablo. Na iaalaw niya ang dyablo para ikaw ay turuan. Kung ganon ang sitwasyon, kapag nagbago ka dahil inalaw ng Diyos ang dyablo, mag-a-appear ang Diyos at ang dyablo. Mag-a-appear sila. Oh, nagbago si Pedro. Mag-a-appear sila. O hindi ho ganoon. Tama po ba? He will not use problem. He will not allow Satan. Hello? At yung po ken? Amen. Okay? Amen? O, kaya ang Diyos ay consistent po siya sa noon, ngayon, at magpakailanman. Okay po ba? O, kung ganon ang Diyos natin, if ever ganon nga siya, pwede kong gamitin, ako'y magulang, pwede kong gamitin. Sana mamoblema ya, bangkat na mabiyasa ya. O, pwede kong gamitin Diyos, kasi ang Diyos ang siyang idol ko. Diablo, pwede kong allow sang Diablo. Hello? So, hindi ko ganon ang Diyos. Tama po ba? Kung ang magulang ay hindi ganon, how much more the Father in heaven? Amen? Kung gusto mo na ikaw na lang magkasakit, wag lang ang anak mo. Kahit magutom ka, wag lang magutom ang anak mo. Amen, Brother Ray. Amen. Di ba? So, higit ang ama nasa langit kaysa ama sa mundong ito. Amen po ba? Okay? Oh. Kaya po, ang Diyos ay wala ng issue sa kasalanan ng mundo at kasalanan mo. At anumang nangyayaring masama sa mundong ito ngayon ay dahil sa kagagawan ng tao.
may bunga ang masamang ginawa. So sa vertical relationship natin sa Diyos, in a vertical way, wala nang issue ang kasalanan. Pero ang pamumuhay natin dito sa mundo ay may issue ang kasalanan. Dahil ang tao ay tumitingin siya sa mabuti. Kaya kapag masama ang ginawa mo, may karampatang bunga yan sa mundong ito. Are you there? Yun po yung horizontal relationship natin. Okay po ba? Kasi kapag masama ang ginawa mo sa mundong ito, definitely may bunga yan. Okay po ba? Amen. May bunga yan. Kung mabuti naman ang ginawa mo, may bunga rin po yan dito sa mundo. Amen. Pero ang Diyos, na sa iyong ugnayan sa Diyos, walang kinalaman sa ugnayan mo sa Diyos, either mabuti ang ginawa mo o masamang ginawa mo. Basta ang Diyos ay mabuti siya all the time. At ang pagpapala niya ay nakalaan para sa iyo. Amen po ba? Okay po ba? Amen. Oh. Okay po ba? So, kaya sa mundong ito, ang sistema ay yung pong kailangan mabuti ka para maging mabuti ang buhay mo dito. Okay po ba? Amen. At ang kagandahan po ng ating relasyon sa Diyos, kapag meron tayong intimacy sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gagawang mabuti dahil ang bunga ng relasyon mo sa Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang masama sa buhay mo ay na-overcome mo because of the love of God, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa nakikita mo ang kapayapaan ng Diyos mula sa Kanya, at yung security mo mula sa Kanya, nagbubunga ito ng magandang buhay. Amen po ba? Oh. Kaya po, ang bunga ng pananampalataya ay kabutihan. Amen po ba? Kaya sakop ng Diyos ang lahat ng bagay kapag tayo po ay sumentro sa Kanya. Okay po ba? Oh. Ngayon, isa pa pong bagay na kailangan po nating maalala sa buhay natin, na kapag tayo po ay gumawa ng masama, ang dyablo ay nandyan to destroy and to kill you. Okay po ba? Amen. Okay. So, ang dyablo ngayon ay meron siyang pagkakataon para sirain ang buhay mo dahil sa maling ginawa mo. Pero yung posisyon mo bilang anak ng Diyos, hindi nawawala yon. Dahil ikaw ay naging anak, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa reliyon mo, hindi dahil kay pastor, kundi kaya ka naging anak ay dahil kay Kristo na siyang tinanggap mo sa buhay mo. Kaya po hindi magbabago yon. Bakit? Kasi yung tinanggap mo si Jesus ay hindi nagbabago. Siya'y perfect, siya'y matuwid, siya'y righteous, siya'y holy. Amen. Yan ang dahilan ng kaligtasan mo. Yan ang dahilan ng pagiging anak mo. Hindi ng sarili mo kung bakit ka naging anak, kundi dahil kay Kristo. Kaya ang Diyos ay hindi magbabago sa iyo. Dahil kapag nagbago ang Diyos sa iyo, nagbago siya sa kanyang bugtong na anak ni Jesus na siyang tinanggap mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya yun po. No? Pero po, dito sa mundo, si Satanas ay meron siyang pagkakataon to destroy and to kill you. But because you have a relationship with God, amen po ba? In this world, you have tribulation. John chapter 16, verse 33. In this world, you have tribulation. But to me, you have peace. May kapayapaan tayo sa Diyos, tutulungan tayo. Hindi tayo iiwan, ipababayaan man na anumang pagkakamali natin. O kaya naman hindi man natin pagkakamali, ibang tao nagkamali, apektado tayo. We are still affected in this world. Hello, are you there? Apektado tayo sa mundong ito. Pero, amen, may air condition kahit mainit sa labas. Hallelujah. Amen. Meron tayong Diyos. Amen po ba? To overcome this world. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan laging nakasindi ang aircon. Nandyan pa rin ang init. Kahit maka-aircon ka, hindi ibig sabihin walang init. Merong init. Naka-aircon ka lang. Okay ba? Oh. Hindi ibig sabihin maka-Diyos ka, wala ng tribulation. Merong init. May tribulation. Hello? Pero, kapag laging nakasindi ang aircon, napagtatagumpayan ng init. Kaya kapag ang ating kaisipan at puso ay laging nakatuon sa Diyos, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Sesemplang niya mo po yung problema.
Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Tama po ba? Oh. So whatever failure, kaya nga yun ng 1 John 1:9 naman, you acknowledge your sin. You acknowledge, confess, it means you just acknowledge. Parang sa anak, sa magulang, nagkamali siya. Hindi nawawala ang pagiging anak mo kung nagkamali ako bilang anak. Kundi humingi lang ako ng tawad para sa ganon. Amen po ba? Yung aming relasyon sa magulang at anak ay patuloy na magiging mapayapa. Tama po ba? Okay? Pero ang magulang ay hindi nagbabago sa anak. So kung ang ama dito sa lupa ay marunong magbigay, yung pakayang amang nasa langit. Okay ba? Oh. So anumang problemang pagkakamali ng anak, hindi galing sa magulang, kundi yan ay bunga ng kanyang pagkakasala at ang magulang ay laging nandyan para tulungan ang kanyang mga anak. Amen po ba? At sa pag-ibig ng magulang, no? Lalong-lalo ng pag-ibig ng Diyos, lalong-lalo ng pagpapala ng Diyos, definitely, yon ang magtutulak sa atin para po tayo ay makapamuhay ng maayos sa mundong ito. Dahil napakahirap po ng buhay dito sa mundo. Amen po ba? Kalahating populasyon ng buong mundo ay naghihirap. Kaya tangi ang Diyos lamang ang solusyon sa buhay natin. Okay po ba? Amen? Kaya tayo nagpapatuloy ngayon. Amen. Hindi na tayo nagpapatuloy para hintahin at para pasiyahin ang Diyos. Tayo nagpapatuloy upang sa ganoon patuloy nating maranasan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin makukuha sa mundong ito. Kapayapaan na mula sa mundo ay pasamantala lamang, subalit ang kapayapaan mula sa Diyos, ito'y pangwalang hanggan. Amen po ba? Kaya yung ating pong living sacrifice, kaya tayo nagli-living sacrifice because we have the best. Kaya nga sabi niya Romans chapter 12 verse 1, I beseech you, brethren, by the mercy of God. Amen? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, kaya mo isasakripisyo ang buhay mo dahil may higit sa buhay mo. Amen po ba? Hindi tayo nagsasakripisyo para sa ganoon po, masihan ng Diyos. Hindi po. Sinasacrifice natin ang ating sarili. Amen? Nagiging foolish tayo sa mundong ito because the Bible says, the foolish things ang siyang gagamitin ng Diyos. We disregard everything in this world. Because, amen, dahil nakita nating higit pa sa ating sarili. Amen po ba? Na siyang magbibigay ng completeness and satisfaction now and forever. Ngayon at magpakailan pa man. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Oh, okay ba? So, ang kaligtasan ay hindi lang sa kapatawaran ng kasalanan, hindi tayo pupunta ng impyerno, kundi ngayon at present, sabi po ng binasa natin, sa pangkasalukuyan. Amen po ba? Kaya tayo ngayon ay nagpapatuloy. Okay? Kaya halimbawa, sa relasyon natin sa kaibigan, relasyon natin sa girlfriend, relasyon natin sa pag-aaral, pagtatrabaho, di po ba? Nag-spend tayo ng 8 hours sa trabaho, sa negosyo. Ibig sabihin ba na kinakalimutan mo ang pamilya mo? Hindi. Tama? Kundi, binigugulan mo ang panahon na ito dahil higit nagbibigay ng kaginawahan sa buhay mo. Di ba? Oh. Okay? Kaya, yung ating ugnayan sa Diyos, higit na kaginawahan na yun ay bibigay sa buhay natin. So, hindi ho tayo nandito na obligasyon na naman. Biro mo, may obligasyon ka na sa bahay. May obligasyon ka na sa mundo. May obligasyon ka na sa boss mo. May obligasyon ka na sa anak mo, pamilya mo. Tapos punta mo pa sa church, obligasyon pa. Ang hirap naman na maging Kristiyano. Huwag na ako maging Kristiyano. Tama po ba? Buti ba yung hindi nag-a-attend? O, di ba? Walang obligasyon sa church. Oh.
Hello? Oh. Tapos kung paniniwalaan pa natin na mamarusang Diyos, dahil anak ka niya, mahal ka niya, pinaparusahan ng Diyos ang kanyang anak na minamahal. Tapos yung mundo na hindi niya anak, ay hindi niya paparusahan. Doon na ako sa mundo. Kasi hindi pinaparusahan ng Diyos. Hello? Ang hirap na maging Kristiyano. Kailangan hindi yung ganon. Amen? Kundi mas magandang maging Kristiyano at mas madaling maging Kristiyano kaysa mamuhay sa mundo ng sistemang ito. Oh, hallelujah! Oh, kaya yun po ang ating itinuturo, mga kapatid. Mabuting balita. Testamento. Amen. Oh. Basta sundin lang natin ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Not the system of this world. Okay po ba? Amen. Oh. Kaya God is with you today. He will not be with you in the future. But today, God is with you. Thy kingdom come. Di ba? Pumunta ang kaharian ng Diyos sa mundong ito. Okay ba? Ayun, pastor. Paano ko maranasan yung buhay na yon? Naganap at kasiyasiya. Hindi ho ito magic. Tama po ba? Hindi ho abracadabra, chik Pumbay. Ching, hindi ho genie ang Diyos. Amen. May sistema. Pero hindi sistema ng mundo. Kung ang mundo ay may sistema para nakukuha nila, meron din sistema ang salita ng Diyos. Okay ba? And ang sistema ng Diyos is by grace through faith. Oh. Okay? So tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 2. Oh. Romans chapter 5 verse 2. We access grace, no? Sa mamagitan po ng pananampalataya. So through faith, sa mamagitan ng pananampalataya, yung ginawa na ng Diyos para sa atin, yung magandang plano niya, plans to prosper you and not to harm you. But there is harm, pastor. Merong harm. Ha? Lalo na kapag nag-iisa ka na, bigat ka na sa buhay mo. There is harm, pastor. No? But that is not the will of God. Amen po ba? Okay? Kaya, kung ang mundo, nagkakagawa sila ng pamamaraan. Tingnan niyo po, no? Kapag wala kang kisame, napakainit. Wala kang blower, napakainit. Walang aircon, napakainit. Kaya naman, nagkaroon ng kisame, nagkaroon ng blower. Tama po ba? Okay ba? Gumawa ng paraan. Oh. At iba-ibang sistema na kanilang ginawa para mapagtagumpayan ang init. Oh, nasa iyo na lang ang pagpili. Amen? Oh. Ganon din sa problema sa mundong ito. Maraming pamamaraan para po mapagtagumpayan ang problema. Okay po ba? Amen. Oh? So, nasa pagpili. Ngayon, ang pinag-aaralan natin ngayon dito, hindi kailanman mawawalan, kundi tayo po ay higit na susulong sa buhay na ito. We will be like an eagle, the Bible says, na hindi sistema ng mundo, kundi sistema ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? At ang pamamaraan ng Diyos ay sa mamagitan po ng pananampalataya upang sa ganon, yung ginawa ng Diyos para sa atin, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future, buhay na ganap pa siya, ay sa mamagitan lang ng pananampalataya at hindi ng mabuting gawa. Amen po ba? Oh. Kaya yung prodigal son, di ba yung prodigal son, dumating siya sa ama. Pero yung pong isang anak, nagtrabaho, hindi mo man ako binigyan. Kasi po, relasyon ang pinag-uusapan po natin. Hindi binabayaran ng anumang serbisyo ng magulang ng anak. Tama po ba? At hindi rin binabayaran ng asawa yung serbisyo niya para sa kanya. Tama po ba? Oo. Okay? Pwedeng bayaran kaya lang po, insulto yon. Hindi maluwag na tanggapin ng magulang o ng karelasyon. Tama po ba? Kundi,
mahalaga yung kusang ginagawa. Tama? Yun po masarap tanggapin. Okay? Amen. Oh. So, kusang gagawin. Tama po ba? So, sa ating pong ugnayan sa Panginoon, yun po yung sinasabi ko, na relasyon, hindi binabayaran. Sa isang relasyon, hindi ho binabayaran. Tama po ba? Oh. Kapag linibre ka ng kaibigan, may babayaran ba? Hindi. Relasyon niya. Pero, kung walang relasyon, talaga naman. Di ba? Kung walang relasyon, baka hindi mo ililibre. Oh. But if there is a relationship, everything is free. Almost everything. Pero, hindi naman lahat. Pero sa Diyos, lahat libre. Galing sa Kanya. Gift. Everything is a gift. Because He knows we are weak. He knows that we are limited. Alam niya na tayo mahina. Alam niya limitado tayo. Kaya lahat ay binigay niyang libre para sa iyo at para sa akin. At yan ang bunga ng pag-ibig. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Pero kung may pag-ibig ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Yan ang Diyos. Amen po ba? Okay. Kaya po, sa relasyon natin sa Kanya, ang sistemang pwedeng gawin natin, ang sistemang dinisenyo ng Biblia sa relasyon natin sa Kanya ay sa mamagitan ng pananampalataya. Okay ba? Kaya kung halimbawa, may relasyon kang Ilocano, may relasyon kang Amerikano, how are you? Hi, yes. Yeah. O, di mo ba? O, yung aso mo, chuk. O, amo, yung asawa mo, chuk. Amo yung asawa mo. Hindi, di mo ba? Hello, are you there? Iba-ibang sistema, tama po ba? O, ngayon po, ang sistema na ibinigay ng Diyos, God is Spirit, and we must worship in Spirit, and that is faith. Faith. Sabihin po natin, faith. Oh. At ang faith ay hindi makukuha sa television. Ang faith hindi makukuha po sa chismis. Hindi makukuha po sa pelikula. Ang faith ay makukuha lamang sa magitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? You have faith as in the Spirit, but your soul, your mind, wala po siyang faith. Kaya kailangan ay patuloy tayong makarinig ng salita upang sa ganoon ang ating kaluluwa, ang espiritu natin na mayroong faith of Jesus Christ ay mag-agree at ang katawan ay susunod na lang. Amen po ba? Okay? At sa mamagitan ng pananampalataya ay mararanasan natin. Amen? Ang magandang layunin ng Diyos. Oh. Okay ba? Amen? Amen? Oh. Halimbawa, yung kuryente. There is power. Ba't hindi sumisindi yung ilaw? Baka ang ginamit mo ay plastic, hindi copper, hindi tanso. Oh. Tapos sasabihin mo, ay, hindi kumilos ang Diyos. Ay, hindi kumilos ang planta. Hindi kumilos. Hindi po, mali. Amen. Oh. Kaya po, ang Diyos ay wala ho siyang pagkukulang. Ang Diyos ay hindi ho siya delayed. Ang Diyos ay wala po siyang ano ba yun? Pagkakamali, di ba? He always there for us. Kaya lang, ang nangyari po sa atin, sa mamagitan ng ating performance, sa mamagitan ng ating gawa, ay doon natin inaasahan na maranasan ang Diyos. Hindi po ganon ang sistema ng Diyos. Tama po ba? Hello? Oh. Yung buto na itatanim mo sa semento, hindi ho ganon. Mali. Tama po ba? Oh. Okay? Hindi yung nakasalalay sa yung kabuti. Mabuti naman ako, ba't hindi namunga yung aking mangga? Mabuti naman ako, ba't kaunti lang yung bunga? Samantalang yun, hindi naman nag-a-attend. Hindi naman, yung kapitbahay ko, meron siyang 10 puno ng mangga. Hitik sa bunga. Samantalang ako, 10 lang. Bakit gano'n? Nag-a-attend naman ako, good naman ako. Hindi ho nakasalalay sa dami ng bunga dahil sa mabuti ka. Hindi po. Kailangan maunawaan mo kung paano mamunga ng maayos yung mangga. Are you there? Amen. Oh. Ngayon, kung meron kang Diyos at naunawaan mo kung paano ka
makakaranas sa inihanda ng Diyos sa buhay mo, listen carefully, mas madali mong naunawaan ang mga bagay sa mundo dahil may kasama ka na Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Amen po ba? Oo. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And ang sistema para maranasan ng Diyos ay faith. At doon tayo nagpasimula sa faith. Narinig natin ang salita ng Diyos na namatay si Kristo doon sa krus dahil sa makasalanan ng tao at tinanggap mo si Jesus. Dahil pinaniwalaan mo ang sinabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay? Nagpasimula tayo sa pananampalataya. Okay po ba? Kaya naman naranasan natin, nagbago tayo. Tama, nagbago tayo. Pero hindi po lubusang nakapagbago pa. Pero we are already perfect in the Spirit. All things are passed away. Now we are dead to sin. Namatay na tayo sa kasalanan. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng kasiyahan sa kasalanan, kundi ang kasiyahan natin ay gumawa ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Subalit, meron pang hadlang dahil ang isip natin ay hindi pa tuluyang nagbago sa buhay natin. Okay ba? Kaya kailangan ay maranasan natin ang higit pa na mas maganda na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya tingnan natin ang Romans chapter 1, verse 17. Tingnan ho natin, Romans chapter 1, verse 17. Okay? Aga pa po. Sabi niya, this good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. Yan, start to finish by faith. As Scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Sa mamagitan ng pananampalataya, ay tayo nagkaroon ng buhay ni Kristo. Yun ang sinabi po ni Pastor Francis kanina. If we have the Son of God, we have life. He is our life. Amen po ba? At tayo nagpasimula sa pananampalataya, doon tayo magtatapos sa pananampalataya. Amen po ba? Hindi nagsimula tayo sa pananampalataya, listen carefully, naranasan natin ang Diyos, nagpasimula tayo sa pananampalataya, at nagpatuloy tayo sa mabuting gawa. Hello? Nagpatuloy tayo sa performance, dito ako pagpapalain ng Diyos. Lord, dito mo, bless mo ako dito, Lord, ito yung business na ito. Lord, ito yung trabaho ko. Hindi po, kailangan, kung nasaan ka, ay yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kung anong gusto mo, susunod ang Diyos sa'yo. Are you listening? Kaya yung buto ng mangga, hindi ikaw ang masusunod. Kung saan mo siya gustong itanim. Hindi. Kailangan sumunod ka sa sistema ng butong mangga. Kung saan siya dapat nandoon. Tama po ba? Oo. Kaya po maraming mga Kristiyanong hindi nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. At wala tayong malaking diferensya sa mga hindi Kristiyano at hindi maka-Diyos. Na tayo maka-Diyos, walang malaking diferensya. Bakit po? Kasi po, sumunod tayo sa sistema ng mundo. Nagpasimula tayo sa pananampalataya at sumunod tayo sa sistema ng mundo. Nandiyan ba tayo? Oh. Okay? Hello? Oh. Kaya halimbawa, ngayon, yung tayo, nung mga nagpasimula sa typewriter, di ba? Nahihirapan sila mag-computer. Di ba? Oh. Pero yung marunong sa computer, hindi sila bababa. Okay? So, ganun po. We go to the higher level. Amen po ba? Oh. Kaya, ang mundo ang maiinggit sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? At sila po ay babahaginan natin ng mabuting balita. Na hindi ako, kundi yung amang nasa langit kung bakit ako ganito. I am who I am. Amen po ba? Oh, dahil sa Kanya, kung bakit nagkaroon ako ng buhay na ganito. It's all about Him. Amen po ba? Oh. Kaya, we must start from faith to faith. This is the system of God.
Yun ang sistema ng Diyos. Kung paano nating naranasan noon, hindi dahil sa reliyon mo, hindi dahil sa mabuting gawa. No? Karnal ka nga eh. Di ba? Karnal ako. Sinungaling ako. May bisyo ako. Amen? Pero, tinanggap ako ng Lord. Pinatawad ako. Mabuti ba ako? Hindi. Bakit ako pinatawad? Dahil sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Na yung kabutihan niya at ginawa niyang kamatayan Diyos, naranasan ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya magpasimula tayo sa pananampalataya. Amen! Ngayon, paano yung mabuting gawa, Pastor? Tingnan niyo po, listen carefully. Tama naman, mala. Listen carefully, ha? Tama. Ha? Tingnan niyo po, sa pamamagitan ng pananampalataya, napatawad ka, makasalanan kayo. Hindi naman sa performance mo, hindi naman sa good works mo. Sinungaling ka nga. Nakapagmumura ka nga. Russian ba yon yung poker? Oo. Ngayon, tong hits na yata, hindi ko alam yun eh. Oo. Hindi dahil sa mabuti ako, no? Sakristan ako, Lord, no? Katoliko ako, sakristan, hindi po. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, yung ginawa ng kapatawaran ni Jesus para sa kasalanan ko ay naranasan ko. At sa pamamagitan noon, nagbago ako. Kaya may bungang good works. Kaya yung good works, performance, hindi magiging issue sa isang taong may pananampalataya mula sa kanyang mga salita. Dahil yun ay magbubunga. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Bible, kapag minahal mo ko higit sa iyong ari-arian, higit sa iyong magulang, higit sa iyong pamilya, ang sabi ng Bible, 100-fold ang ibabalik sa iyo. O ganon. Oh. Are you there? Hindi po issue. O kaya po kapag ang pag-ibig ang siyang nagimabaw sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos, nakilala mo, love covers everything. Amen. Lalong magiging maayos ang buhay mo. Because the love of God leads us to repentance. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa atin sa pagbabago. Because you are satisfied. Amen? Napakahirap magbago kung hindi ka satisfied. Napakahirap magbago kung meron kang insecurity. Hindi ka tinatanggap. Ganun sila. Napakahirap. Pero if you are accepted by God, you are loved, you are forgiven. Ang sabi ng awit natin sa kanya kanina. I know who I am, kung sino ako. You can do it. Amen po ba? It is not your might, but by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Okay po ba? Hello, are you there? Hallelujah! Give him a best clap of praise sa ating Panginoon. Amen. Oh. Kaya po, doon tayo, mga kapatid, para maranasan. Oh. Hindi pwedeng gusto nating malamig ang kwartong ito na wala namang yung sa thermostat. Yung Freon. Sisindi ko yung aircon. Tapos, hindi nakargaan ng Freon. Oh. Mali. Tama mo ba? O, gusto natin maranasan ng Diyos, tapos gusto natin, ito yung sistemang gagawin natin. Mali. It's only through faith. And not by good works. Amen? Oh. Ngayon, ang faith na yon ay nasa atin na in the spirit, in our spirit. But our soul ay nakadepende pa siya sa 5 senses sa nakikita natin. Amen? Sa nararamdaman natin. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon upang sa ganoon ang pananampalataya ay patuloy dumating sa ating kaisipan. At kapag dumarating ang kaisipan, nakikilala natin ang Diyos. At kapag nakikilala natin ang Diyos, ay nagiging malapit tayo sa Diyos. Ano yan eh? Interlinking. Okay? Tama po ba? Hello, are you there? Amen. Oh, ganun po. Oh. Kaya po, napakahalaga na tayo po isama-sama lagi. Kasi po, napakahirap na isang 30 minutes lang tayo nakikinig. Na-empower tayo. Di ba ba? Na-empower tayo. Amen? After that, mamundo na ang ating naharapin. Pero kung nag-iisa ka, mahina ka, talaga naman pong, ang lahat ng narinig mong salita ng Panginoon, talaga naman na ito ay papalitan ng anumang kaguluhan ng mundong ito, ng kahirapan ng mundong ito. Kaya we need each other. We need meditating the Word of God para sa ganoon ay tayo magpalakasan sa bawat isa. Amen. Kaya nga po sa mamagitan nito ngayon, alam na natin
Amen? Ang sistema ng Diyos, na kumpleto ang salita ng Panginoon, hindi na ho tayo ngayon, amen po ba, mawawalan, kundi tayo ay patungo na sa isang magandang layunin at plano ng Diyos para sa atin. Amen po ba? At hindi po nga magic yan, hindi ho genie. Kaya kailangan na tayo po'y magpatuloy. Oh. Ngayon, bumabalik tayo sa organic. Ang pagbabalik sa organic, hindi po madali. Okay? At matagal, kapag mag-harvest ka ng chicken, mag-harvest ka ng gulay, matagal. Bago ka mag-harvest kapag pupunta ka ng organic. Hindi katulad po ng artificial. Hindi natural. Madali. Pero hindi nagtatagal. Agad namamatay ang gulay. Alam niyo po yung manok, artificial, lahat, injection. Konting init lang namamatay. Pero po yung native, hallelujah, natural. Amen. Ay, nakaka-kopa po siya, malakas siya, because natural. Kaya ikaw at ako, amen po ba? Hindi artificial na kasiyahan, hindi artificial na joy, hindi artificial na blessing, kundi, amen po ba? Eternal blessing, eternal joy, eternal peace. Nagtatagal. Amen. And that comes from within. Hindi sa pa nakikita natin. Comes from within. Kaya we need the Word. We need the Word. Kaya ang tao ay kayang ibigay ang kailangan ng laman. Pero hindi niya kayang ibigay ang kaluluwa ng kailangan. And which is only the Word of God. Ang pagkain ng kaluluwa natin ay ang salita ng Diyos. And then faith cometh. Ang pananampalataya ay dumarating. Ngayon, sa aking pangwakas, Pastor, may faith naman ako eh. Naniniwala naman ako sa Diyos. Makagawa niyang lahat. Siya'y sumasagot. Ibinigay na ng Diyos. Bakit hindi ko pa rin naranasan? Merong sistema ang Diyos. At yan po ay pananampalataya. At ang sangkap ng pananampalataya, no? Hindi pwedeng nagluluto ka ng sinigang na walang sampalok. Binigyan mo ng asin, binigyan mo ng gulay, at tapos, ba't hindi maasim? Eh, siyempre, walang sampalok eh. Paano sinigang yon? Linaga yun. Amen? Linaga yun, hindi yung sinigang. Oh. Kaya, yung faith natin, are you learning? Amen? Kaya hindi ko po kayo pinapacify your emotion. Ang ating pong ngayong binubusog ay ang ating kaisipan. Okay po ba? Okay. So, ang sangkap ng pananampalataya, hope. Sige, tingnan mo. Hebrew chapter 11 verse 1. The substance that we hope. Kaya hindi na po produce yung faith natin. Alam ko naman. No? Naniniwala na, but hindi ho nagkakaroon ng manifestation. Hindi na po produce. Because hope is one of the ingredients of faith. Okay po ba? Oh. So yun po. Ang pananampalataya ay nakakapag-produce sa pamamagitan ng pag-asa. Amen po ba? Okay? So ang napakahalaga po nito, mga kapatid, ang pag-asa ay ito po ay positive imagination. Positive imagination. Oh. Okay? Pero hindi lang po positive imagination, it is the imagination of who God is, kung sino ang Diyos. At kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Kailangan ay makita mo muna dito sa isip mo bago mo makita sa natural mong mata. Amen? Kaya kahit may faith ka, dahil hindi mo pa nakita, negative ang nakikita mo, as he think himself, so you see, kung anong iniisip mo, yun ka. Kaya kapag masama ang naiisip mo at nangyari yan, sabi ko na tama ang iniisip ko O kaya nangyari because yun ang iniisip mo. Amen po ba? Kaya nga, we can soar like an eagle, the Bible says, if we think about God. If we think about His testament, ang kanyang mga testamento sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, tingnan niyo po, ang prodigal son. Bakit siya nakapagbalik? Ang prodigal son, bakit siya nakapagbalik? Dahil nakita niya sa kanyang isip, sa kanyang ama, ay may pagkain. Yung pong 12 years na dumudugo, bakit ho siya gumaling? Dahil bago pa nangyari, nakita niya na makahit yung laylayan lamang ng kanyang damit ay gagaling na ako.
Amen po ba? At yan po ay magbabago lamang sa mamagitan po ng meditating the Word of God day and night. Oh. Amen? Kaya nga po, carnally minded, Romans 8:6 is death. Oh, kaya, nandyan naman. Binigay na ng Diyos. Answering God. Holy, righteous, God is good all the time. Where is it? Nandyan. Hindi lang nakikita ng ating kaisipan. Amen po ba? Oh. Ang signal ng Channel 7 ay nandyan. Hindi mo nakikita. Pero, sa oras na ito, baka sumasayaw na. Oh. Di ba? Si John Pratt. Oh, Channel 2 pala yun. Tama? Right? Tama po ba? Oh, sa mamagitan ng television, nakikita mo. So, by faith, oh, hope, nakikita mo. Faith is a substance. Substance na siya. Tama? Oh, that we hope for. Evidence, not sin. Sa mga ebidensya sa korte, kahit hindi nakita ng judge ang krimen, naniniwala siya ng taong yun ay may sala dahil sa mga ebidensya. Anong ebidensya natin? Ang buhay ni Abraham, ang buhay ni Moses, ang buhay ni Joseph, ang buhay ni Peter, ang buhay ni Paul. Yan ang ebidensya natin. Kahit hindi natin nakita ng mata, ay yan ay ebidensya. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Nagpapakain ng 500, nagpapagaling ng 12 years, nagpapakain ng 4,000 people. Men lang yun. Amen po ba? Hallelujah! Glory to God. Amen po ba? Kaya, sabi ko po kanina, hindi ho magic yan. May sistema ang Bible. Amen? Kaya nga, death. Okay? Oh. Diba? But spiritually minded is life and peace. Amen po ba? Okay? Kaya po, nagmaterialize ang lahat ng bagay. Tayo ay napatawad ng kasalanan. Tama po ba? Lahat ng napatawad sa kasalanan, magsabi ng amen. Nakita nyo ba ang kasalanan? Ha? Hindi man natin nakita ang kasalanan. Pero alam mo. Tama po ba? Alam mo na napatawad ka. Because of your faith. Dahil sa bunga ng salita ng Diyos na tinanggap mo ay bunga ay pananampalataya. Kaya hindi mo kahit hindi mo nakita. At sinasabi mo, ligtas ka. Bakit ka ligtas? Kasi si Kristo, tinanggap ko. Dahil pinatawad ako sa kasalanan ko. Nakita mo ba si Kristo? Nakita mo ba ang kasalanan na pinatawad? Binura. Nakita mo ba? Hindi. Pero malakas kang loob na sabihin mo ligtas ka. Malakas ang loob mo, sabihin mo anak ka ng Diyos. Malakas kang loob na magtaas ng kamay. Praise the Lord. Thank you, Lord. Na dating hindi mo nagagawa, ngayon nagagawa mo. Because of that faith na sa buhay mo, na bunga ng salita ng Diyos. Kaya nagpasimula tayo sa pananampalataya, magpatuloy tayo sa pananampalataya. Amen. And faith have the ingredients, at ang ingredients ay hope. Pag-asa. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Amen. And lahat po ay libre, mga kapatid. Lahat ay libre. Amen. Hallelujah. Wala na, may intermission number pa? Meron? Okay, tingnan niyo po, no? Kapag ang tao ay may ama, kadalasan may mana, no po? Kadalasan, kahit anong mana yan. Halimbawa lang, 5 yung anak, may 5 hektaryang pinamana ang magulang. Tama po ba? Oh. Ngayon, meron ding anak na walang ama. Tama po ba? Definitely, kung wala siyang ama, walang mana. Walang testamentong susulat. Tama po ba? Oh. So yung anak na merong ama, may minana, hindi na niya pagtatrabuhan yung 1 hektarya, kundi yan ay libre na kanyang makukuha. Tama po ba? O kapag sinabi ng testamento, ikaw, Pedro, may anak, may 1 hektarya ka. Okay po ba? Oh. So, meron na siya. Pero, technically, kung pabibenta niya, hindi pwede. Kasi hindi pa nakapangalan sa kanya. Dadaan siya ng proseso. Pero, hindi na niya babayaran yung 1 hektarya. Tama po ba? Libre na yon, tama? At ang prosesong dadaanan niya ay kailangan niyang pa-register sa kanyang pangalan at mag-execute ng deed of donation.
Tama po ba? Pero yung walang ama, pwede rin siya magkaroon ng hektarya, isang hektarya. Tama po ba? Pero ang kailangan niyang gawin ay pagtrabahuin niya muna yon dahil wala siyang ama eh. Tama? Magtatrabaho muna siya. Pagtatrabahuin muna yung isang hektarya at ang kanyang i-execute ay deed of sale. Hindi pwedeng deed of donation. Illegal. O, ganun naman, dun sa may ama, hindi pwede namang deed of sale. Dahil yon ay binigay lamang. Kaya iba yung tax ng deed of sale at saka yung iba yung tax ng deed of donation. Mas mahal yung deed of donation. Okay po ba? Amen. So, ganun po yun. Ngayon, tayo may amang nasa langit. Libre na lahat. Hindi mo na pagtatrabahuhan. Deed of donation ang kailangan. Amen? Ano yung deed of donation? Sa Bible, faith. Ang faith ang kailangan natin. Sa buhay natin. Amen po ba? Para tayong prodigal son na nagbalik. Libre lahat. Yung isang anak pinagtatrabahuhan, yun ay walang relasyon na maganda sa kanyang ama. Amen po ba? Tayong lahat manalangin. Panginoon, salamat po